morning mga higala! Another day, another tour here in Japan. We are starting our day very early at 5 a.m. Nabili natin ang round trip tickets for a total of 10,000 yen going to Togakushi Shrine. Kinuha natin ang pinakamaagang trip kasi we need to be back before 11 a.m. sa hotel. The bus ride is around 1 hour going to Togakushi. As we are getting higher, napansin ko na lumalakas na ang snow. Seeing the white snow outside brings back the kid in me. I remember when I was still young, every time I watch an American movie and seeing snow in the TV, makes me really want to experience snow and see it with my own eyes. As you can see here, puro snow na ang view ng bus. After an hour, we finally arrived. Oh, grabe. Kapal ng snow. Pero grabe oh. Tingnan nyo guys. Guys, grabe oh. Sobrang ginaw. As in. Guys, kita nyo naman oh. Grabe yellow. Ay guys, nandito na kami sa Togoshika. Tama ba? Dito sa shrine, lagay ko na lang dyan kung ano yung shrine to. Pero ito yung daan namin, grabe. Hirap, workout ng workout. Kanina pa, kala ko madali lang kasi 2 kilometers. Yun pala, ganito na yung dadaan namin ng 2 kilometers. Let's go. Pero, tayo na yung una sa way. Diba? We're leading the way. Laban po. Laban. Pero grabe guys, oh. Tingnan nyo. It's so magical. Wow. Diba? White na white. This is actually my first time to experience snow like this. I was like in a winter fairy tale. It was magical. Grabe ang kapal ng yelo. Tapos nabagsak yan sa atin, no? Yun na. Yan yung mga guardians. Yan. At palapit na tayo sa gate. Yan na po siya. Grabe, ang ganda dito. Worth it yung pag-lakad dito sa napakalamig. By the way guys, -7 na po ngayon. Guys, dumating na tayo. Grabe. Whew! Ganda! We're now entering the gates. Wow! 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 Grabe! Guys, ang lalaki ng mga puno, oh. Sobrang ganda. Wow, sobrang worth it. Tapos, ano pa, parang nakaka-add ang magic yung snow mismo. Kahit naman lamig, hindi ko na napapansin kasi sobrang nag-enjoy talaga ako. Yan. Pero siguro, when you come here, you have to be really prepared sa ano nyo, sa suot nyo. Yung pamalamig talaga para comfortable yung ano nyo pag lalakad papunta dun sa shrine. Pero, look at that. Look at the trees. Ang lalaki. Oh, taas. Grabe guys. Kapal na dito ng snow. But we're almost there sa Shinto Shrine. Hi again guys. So yan. Due to the heavy snow at medyo delikado na hindi na po tayo tumuloy doon sa pinakatuktok. On the way there, meron na mga stairs. Pero kasi sa kapal ng snow, hindi ko na nakikita yung steps. Ayoko namang i-risk. Sobrang lapit ko na kanina sa shrine. Pero yun nga iniisip ko, paano pagpababa, madisgrasya ako. So hindi na po tayo tumuloy. Mas mahalaga yung safety natin, kaya pabalik na po tayo. Pero
Nevertheless, it was a very fun experience kasi hihira lang naman tayo kaapak ng snow or makakita ng snow sa buhay natin. That's why in-enjoy na lang natin as much as we can. Pero yun nga, safety first muna tayo. No? Pwede naman tayong bumalik dyan kung nang mas safe at mas okay yung weather. Though, I must say, na-enjoy ko yung weather ngayon kasi may snow, di ba? Sobrang ganda tingnan. Yun nga lang, pasobra naman talaga yung snow. Kaya, yun, delikado talaga papunta sa taas. Yun lang, we're on our way back to the bus stop and magchichill lang tayo doon. And alam ko meron coffee place doon may restaurant doon. Pwede tayong mag-rest muna doon saglit while waiting for the bus going back to Nagano. Nung nakabalik tayo sa may bus stop, biglang buhos ng malakas ang snow. Parang may snowstorm na, kaya tama ang desisyon natin to head back. We arrived back in Nagano before 11 a.m. and dumiretso na tayo sa train station. Habang papalayo tayo sa Nagano ay unti-unti namang nagbabago ang panahon. It became sunny na para bang hindi tayo galing sa snow a few hours ago. Just before the exit ay may nakita tayong Eki stamp station. I got so excited and sobrang saya ko na madadagdagan ang stamp ng Eki passport ko. When this was released, naglabas ng contest ang JR Line. Kung sino ang makakakompleto ng lahat ng station stamps nila ay may reward. It's already lunchtime and gutom na tayo. We found this cute noodle stand sa Google na may mataas na rating at 4.8 stars. I ordered the red spicy umami. Ang rich and flavorful ng soupless noodles. Must try pag nag-visit kayo dito sa Matsumoto. Yan, o diba? Kani-kanilang umaga lang, nandun tayo sa snowy area. Mga yelo, sa mga niebe. Ngayon, nandito naman tayo sa sunny area ng Matsumoto. Pero, 2 degrees Celsius po pa rin dito. No, buti na lang walang snow. Actually, mas lively yung city nila dito compared doon sa Nagano mismo. So, right now, we're heading to Matsumoto Castle. Kasi isa yun sa mga tourist spot or famous spots to visit here in Matsumoto. Guys, ano siya? Kitchener Castle. Parang hindi siya ganun kalaki compared to sa Osaka Castle. Pero ang ganda niya kasi napapalibutan siya ng lake. And then may mga ducks doon. Yan. Siguro naririnig yung mga kwak-kwak nila. Pero sobrang ganda. Sobrang chill. Laid back dito, pero mas lively compared mo doon sa Nagano. We're now here at Fukashi Jinja Shrine. Wow! Ganda din sa loob. Okay. Let's walk. Let's enjoy the shrine. Parang tayo lang din ang nandito. Sila mga ganito dito. Yun. Siguro dito magbe-bell kung meron kang ipag-pray. Hello again everyone! So nandito tayo ngayon sa Matsumoto dito sa Nagano. So kaninang umaga bumiyahe lang tayo papunta dito after a very snowy place. Dito naman tayo sa sunny place wherein walang snow. So malamig pa rin, it's around 2 degrees Celsius pero mas bearable siya kasi hindi na to snow. So quick facts lang about our visit here in Matsumoto. The first one that we visited was the Matsumoto Castle. So Tinatawag din na Crow Castle sa Nagano. Isa sa pinakaluma at magandang original castles dito sa Japan.
At ito ay designated national treasure for its striking black and white exterior. So, yung next naman natin na pinuntahan is yung Nawate Street. Ito ay charming at pedestrian-only shopping street dito sa Matsumoto. Kilala din ito sa nickname na Frog Street. Lastly, nandito naman tayo sa Fukashi Jinja Shrine in Matsumoto. Ito ay isang historic Shinto shrine na kilala for its dedication to the deities of scholarship and agriculture and for its lively summer festivals. So yan, tapos na tayo dun sa mga famous tourist spots. Grabe, ang hirap pagsalita. Famous tourist spots dito sa Matsumoto. Now we're heading to a cafe called Shioribi. Ayan, most aesthetic cafe daw siya. So let's see and let's have some coffee. As we enter the cafe, sobrang nagandahan na ako agad sa vibe. Maganda ang lighting, maaliwalas, at nakaka-relax. Even the making of the drink, therapeutic for me. Siguro dahil alam kong this will be a chill downtime for us from a long day. Very artsy ang cafe. They even have a room full of paintings. They also have a room full of books that you can borrow and read while you're enjoying your drink. Hindi na pala ako nagkape. I got hot apple juice with ginger. Every sip was soothing. It was warm and comforting. Just right for the cold weather here in Matsumoto. Hello again everyone. Nakabalik na ulit tayo dito sa hotel, sa Richmond Hotel here at Matsumoto. Siguro kwento ko na lang what happened this morning and then tuloy-tuloy tayo hanggang sa makarating tayo dito sa Matsumoto. Kaninang morning, nagising tayo ng around 5 a.m. para makabili ng bus ticket papunta dun sa shrine. So nakalimutan ko yung shrine. So lagay ko na lang dito. So sobrang excited natin, no, mag-hike because it's only 1 hour na hike. Naghintay tayo because kinuha natin yung pinaka-earliest or yung earliest na bus ride papunta dun sa shrine. And then, pagpunta natin dun sa pinakatuktok, yung pinili pala natin is yung pinakamataas na shrine kasi yun ang sabi na pinakamagandang shrine. I was hoping kasi sabi sa mga vlogs, meron ding ulit Eki-stamp doon. Yun ang pinaka nilook forward ko para sa tour na iyon. Pagka-arrive natin doon, sobrang nagsusnow na pala. Parang paakyat pa lang kami, nagsusnow na. When we arrive at the location, yung pinakatuktok na shrine, kung saan magte-trek pa kami ng around 1 hour, sobrang nagsusnow na talaga. Hindi ko in-expect na ganun pala yung snow doon. So, makapal na yung snow and malalim na. So, every time you step, you have to be very, very careful because pwede ka madulas. And yung suot natin kanina is only naka-rubber shoes. The good thing is that buti na lang, dinoblihan ko yung medyas ko kanina. Tapos pati yung suot ko, dinoblihan ko din. Pero hindi pa rin siya umubra kasi yung pinakamalamig na temperature was recorded at negative 10 degrees below freezing point. Pero, other than that, sobrang na-enjoy ko yung pag-hike, paglalakad papunta dun sa shrine. Kasi sobrang majestic tignan, lalo na yung mga cedarwood tree na sobrang laki at sobrang tataas. When I was there, nung nandun tayo, sobrang magical yung feeling, especially pag nakikita mo na puti. No? Pero yung downside nito talaga ako, to be honest, hindi talaga ako mahilig sa snow, hindi ako mahilig sa winter. It's just so happen na nandito tayo sa Japan and sobrang ganda tingnan naman talaga ng snow. No, tingnan pero ma-feel hindi talaga hindi ko siya feel. I did my best kasi gusto ko talaga na makita yung shrine sa pinakatuktok at makapag-Eki-stamp. Kaya nga lang parang sobrang delikado na when we were almost at the top tapos nakikita ko na yung stairway. Delikado na siya kasi sobrang kapal na ng snow and every time I step, no, may tendency talaga na mahulog ka or madulas ka. So, naisip ko,
that time, parang kaya ko naman talaga siyang abutin dun sa pinakataas. Kaya nga lang ang inisip ko, what if yung pababa ko naman yung madulas ako tapos mahulog ako. So safety first talaga. So sabi ko sa sarili ko, parang ayoko nang i-risk, no? Ayoko nang i-risk yung safety ko and we have to go back. Tapos, yun pagbalik natin dun sa site mismo, doon sa bus stop, lalong lumakas yung snow. Parang nga kanina feel ko parang nagkaka-snowstorm na. And then we waited for the bus to arrive and then we headed back to Nagano na mismo. Pagka-arrive natin sa Nagano, kinuha lang natin yung gamit natin sa Smile Hotel kasi nakapag-check out na tayo nung paglabas natin kaninang umaga. Kinuha lang natin yung gamit natin and then nag-proceed na agad tayo sa train station going to Matsumoto. Ito naman yung bagong place natin ngayon. Nakakatuwa kasi from a very snowy place, makikita natin dito sa biyahe pa lang parang lumalabas na yung araw. It's a very sunny day here in Matsumoto. Lalo na kanina, pero yung temperature natin is still at 2 degrees Celsius. Then after that, buti na lang, mas okay pa din siya kasi compared mo naman sa nagsusnow. Ngayon, pagkadating natin dito sa Matsumoto, dumiretso agad tayo dito sa Richmond Hotel. Luckily, check-in agad tayo. So, nagutom na tayo pagka-settle down natin ng mga gamit dito sa hotel room. Lumabas agad tayo tapos naghanap tayo ng makakainan. Nakapag-search ako ng restaurant. Soupless to siya. If I'm not mistaken, 3-piece yung name ng restaurant. Mataas yung rating niya sa Google. It's at 4.8 stars if I'm not mistaken. And napaka-sarap ng soba. And it's also vegan, so ibig sabihin walang meat. So na-enjoy ko naman siya. Sobrang rich ng flavors niya. Napaka-cute din ng place. Very appetizing din tingnan yung food. So, sobrang na-enjoy ko siya. After natin kumain doon is that nag-proceed na agad tayo sa mga famous tourist spots dito sa Matsumoto. So, pumunta tayo sa Matsumoto Castle. Napunta din tayo doon sa shopping street nila dito. So, nakalimutan ko na naman yung street. Sasabihin ko na lang dito sa baba. Then afterwards is yung shrine. Sobrang hirap i-memorize yung mga names kasi naka-Japanese siya. So, pasensya na po. Pero ilalagay ko po dito sa baba kung ano yung mga places na iyon. Kasi very walkable lang naman siya. So, naglibot tayo around the area and very walkable. So, one thing I can say about Matsumoto comparing dun sa Nagano na pinagstayhan natin kahapon or kanina is that mas lively yung lugar nila dito. And I also noticed that it's like an artsy siya na na place dito sa Nagano. Yung last stop natin is yung Soiribi na cafe. Very artsy siya. May mga paintings and also merong mga books that you can read as well. Yung ininom ko doon is yung apple and ginger na hot juice. So sobrang sobrang relaxing niya nung iniinom ko and na-enjoy ko talaga siya kasi masarap. And it's also my first time na makainom ng apple juice na combination with ginger para mas lumakas yung immune system natin since yung temperature dito hindi naman katulad sa Pilipinas. So, yun lang. Ngayon naman, ang gagawin natin is that maghahanap tayo ng dinner. So, I think bibili na lang tayo sa convenience store kasi alam nyo naman, no, kahit na sa convenience store ka lang bumili ng food dito sa Japan, buhay na buhay ka na. Masarap yung mga food sa Lawson, sa Family Mart, and also sa 7-Eleven. So, buhay na buhay ka na sa mga food dito sa convenience stores sa Japan. And then, yun lang. After natin mag-dinner is that early lights out ulit tayo tonight because maaga ulit tayo tomorrow for our next tour. So, yun lang. Thank you so much for watching our vlog, everyone. And I hope you like, share, and subscribe. Bye-bye! See you next time.